Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa libangan. Wala itong layuning manira, manakot, o magpakalat ng maling paniniwala. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa channel natin. Tahimik ang buong barangay ng gabing iyon. 12:00 na ng hating gabi at halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan at ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig sa paligid. Si Marco, isang 22 taong gulang na binata, ay nakahiga na sa kanyang kama habang nagsiselfone bago matulog. Ngunit bago pa man siya makapikit, may narinig siyang mahinang tinig mula sa labas ng kanilang bahay. Marco, napakunot ang kanyang noo. Akala niya ay nagkamali lamang siya ng dinig. Makalipas ang ilang segundo. Marco. Mas malinaw na ngayon ang boses. Parang may taong nakatayo sa labas ng kanyang bintana. Dahan-dahang bumangon si Marco at tumingin sa orasan. 12:17 ng umaga. Nagtaka siya kung sinong tatawag sa kanyang pangalan sa ganoong oras. Maya-maya ay muling nagsalita ang boses. Marco, silip ka rito. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Bigla niyang naalala ang paulit-ulit na babala ng kanyang lola noong bata pa siya. Kapag may tumawag sa pangalan mo sa 10 oras ng gabi mula sa labas ng bintana, huwag na huwag kang sisilip. Noon ay tinatawanan lamang niya iyon. Akala niya isa lamang iyong panakot ng matatanda. Ngunit habang pinakikinggan niya ang malamig na boses mula sa dilim, unti-unti niyang naaalala ang bawat salita ng kanyang lola. At doon niya napansin ang isang bagay. Hindi tumatahol ang mga aso. Walang huni ng kuliglig. Walang kahit anong tunog sa labas. Parang pati ang gabi ay tumigil sa paghinga. Pagkatapos ay muling narinig ang tinig. Mas malapit, mas malinaw. Marco, tingnan mo ako. Hindi gumalaw si Marco. Nakatitig lamang siya sa madilim na bintana habang pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Marahil ay may nangtitrip lamang sa kanya. Baka isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit habang iniisip niya iyon, unti-unting bumukas ang kurtina ng bintana. Hindi dahil hinawi ito ng tao, kundi dahil tila may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kanyang silid. Kasabay noon ay muling narinig ang tinig. Marco, alam kong gising ka. Napalunok siya. Hindi niya matandaan kung kailan niya naiwan ng bahagyang nakabukas ang bintana. Tumayo siya mula sa kama at dahan-dahang lumayo rito. Pagkatapos ay muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang lola. Kapag 3 beses kang tinawag at sumagot ka, malalaman nila na naririnig mo sila. Biglang tumayo ang kanyang balahibo. Ilang beses na siyang tinawag? 1, 2, 3. Biglang may kumatok sa salamin ng bintana. Tok, tok, tok. Napatigil siya sa kanyang paghinga. Pagkaraan ng ilang segundo ay muling tumunog. Mas malakas. Tok, tok, tok. Kasunod nito ang mahinang bulong. Marco, patingin lang, sandali lang. Napapikit si Marco habang pilit iniiwas ang tingin sa bintana. Ngunit habang lumilipas ang mga segundo, unti-unti siyang kinakain ng kanyang kuryosidad. Sino kaya ang nasa labas? Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? At bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Pagkatapos ay biglang nagsalita muli ang nilalang. Sa pagkakataong ito, iba na ang boses. Hindi na ito malamig. Hindi na ito nakakatakot. Kundi boses ng kanyang ina. Anak. Buksan mo ang bintana. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil alam niyang imposible iyon. 3 taon nang patay ang kanyang ina. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Imposible. Hindi maaaring ang narinig niya ay boses ng kanyang ina. 3 taon na mula nang ilibing nila ito matapos ang isang aksidente sa kalsada. Ngunit muling nagsalita ang boses mula sa labas ng bintana. Anak, malamig dito sa labas. Papasukin mo naman ako.
Nanginginig na napatras si Marco. Parehong-pareho ang boses. Maging ang paraan ng pagsasalita nito ay katulad ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang pagkamot sa salamin. Kirk. Parang may mahahabang kuko na dahan-dahang dumudulas sa bintana. Hindi niya maiwasang mapatingin. Ngunit sa huling sandali, ay agad niyang ibinaling ang kanyang ulo palayo. Naalala niya ang babala ng kanyang lola. Ano man ang marinig mo, ano man ang makita mo, huwag na huwag kang sisilip. Biglang bumukas ang ilaw sa labas ng kanilang bakuran. Sa ilalim ng mahinang liwanag, may anino ng isang tao na nakatayo sa tapat ng kanyang bintana. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito umaalis. Nakatayo lamang ito roon. Tahimik. Naghihintay. Pagkaraan ng ilang minuto, ay muli itong nagsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na boses ng kanyang ina ang kanyang narinig, kundi sarili niyang boses. Marco, alam kong gusto mo akong makita. Silip ka lang kahit isang segundo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano magkakaroon ng sarili niyang boses ang nilalang sa labas? At bakit tila alam nito ang bawat iniisip niya? Pagkatapos, ay dahan-dahang nagsimulang umikot ang doorknob ng kanyang kwarto. Click, click, click. Napatigil si Marco dahil alam niyang siya lamang ang mag-isa sa bahay ng gabing iyon. Hindi makagalaw si Marco. Nakatitig lamang siya sa pinto ng kanyang kwarto habang dahan-dahang umiikot ang doorknob. Click, click, click. Parang may taong pilit na gustong pumasok. Ngunit alam niyang imposible iyon. Siya lamang ang naiwan sa bahay ng gabing iyon. Biglang huminto ang paggalaw ng doorknob. Nakahinga siya ng malalim. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakabawi, may narinig siyang mahinang yabag mula sa labas ng kanyang pinto. Tak, tak, tak. Parang may naglalakad ng dahan-dahan sa kanilang sala. Kasabay nito ay tumigil ang pagtawag mula sa bintana. Napalunok si Marco. Kung wala na ang nilalang sa labas, nasaan na ito ngayon? Maya-maya ay may narinig siyang bulong mula mismo sa likod ng kanyang pinto. Marco, buksan mo. Nandito na ako. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil hindi na nanggagaling sa bintana ang boses. Nasa loob na ito ng bahay. Mabilis niyang hinila ang kanyang kumot at napaatras sa pinakadulo ng kama. Pagkatapos, ay muli niyang naalala ang isa pang babala ng kanyang lola. Kapag nakapasok na sila sa bahay, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto ng iyong silid. Biglang tumigil ang lahat ng tunog. Walang yabag, walang bulong, walang katok. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, unti-unting may aninong lumitaw sa ilalim ng pinto ng kanyang kwarto. Parang may taong nakatayo sa kabilang bahagi nito. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lamang. Naghihintay. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang nilalang. Sa pagkakataong ito ay boses na ng kanyang ama. Anak, buksan mo ang pinto. Hindi kita iiwan gaya ng ginawa ko noon. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil ang kanyang ama ay matagal nang umalis sa kanilang pamilya at hindi na muling nagpakita kailanman. Paano nalaman ng nilalang ang pinakamalalim niyang sugat? Nanginginig si Marco habang nakatitig sa anino sa ilalim ng kanyang pinto. Naroon pa rin ito. Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Pagkatapos ay muling nagsalita ang boses ng kanyang ama. Anak, isang beses lang. Buksan mo ang pinto. Mariing ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Hindi iyon ang kanyang ama. Alam niyang ginagamit lamang ng nilalang ang kanyang mga alaala upang malinlang siya. Makalipas ang ilang segundo, biglang tumigil ang lahat. Walang boses, walang yabag, walang kahit anong tunog.
Dahan-dahang tumingin si Marco sa ilalim ng pinto. Nawala na ang anino. Kasabay noon ay muling bumalik ang pagtahol ng mga aso sa labas. Narinig niya muli ang mga kuliglig. Parang bumalik sa normal ang gabi. Unti-unti siyang huminga ng malalim. Marahil ay umalis na ang nilalang. Ngunit sa sandaling niyon, may tumunog sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bakit ayaw mo akong tingnan? Nanlamig ang kanyang buong katawan. Kasunod nito ay isa pang mensahe. May kalakip na larawan. Dahan-dahan niya itong binuksan at halos mahulog ang cellphone sa kanyang kamay. Ang larawan ay kuha mula sa loob mismo ng kanyang kwarto. Kitang-kita siya roon habang nakaupo sa kanyang kama. Ibig sabihin, ang kumuha ng larawan ay nasa loob ng silid kasama niya. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang buong kwarto. Walang tao, walang anino, walang kahit ano. Ngunit maya-maya ay may pumasok na isa pang mensahe. Nasa likod mo ako. Unti-unting nanigas si Marco. Dahil sa harap ng kanyang cellphone screen, nakita niyang may mahabang maitim na kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit wala siyang maramdamang kahit ano. Hindi makalingon si Marco. Parang nawala ang lakas ng kanyang katawan habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Naroon pa rin ang maitim na kamay sa kanyang balikat. Mahaba, payat, at tila hindi sa tao. Unti-unti niyang ibinaba ang cellphone. Kasabay noon ay unti-unti ring nawawala ang kamay sa screen. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagkatapos ay may narinig siyang mahinang bulong mula mismo sa kanyang tainga. Sa wakas, narinig mo rin ako. Napatayo si Marco at mabilis na tumakbo palabas ng kanyang kwarto nang hindi lumilingon. Binuksan niya ang pinto at dumiretso sa sala. Ngunit paglabas niya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Dahil ang pinto ng kanilang bahay ay bukas na bukas, kasabay ng malamig na hangin na pumapasok mula sa labas. At sa harap ng kanilang bakuran, may isang maitim na silweta na nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi ito gumagalaw, hindi rin ito lumalapit. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay unti-unti nitong itinaas ang kamay nito at itinuro ang bintana ng kanyang kwarto. Dahan-dahang lumingon si Marco at doon niya nakita ang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. May isang taong nakatayo sa loob ng kanyang kwarto, nakasilip mula sa kanyang bintana, at ang mukhang nakatingin sa kanya mula roon ay sarili niyang mukha. Ngumiti ito, isang ngiting hindi kayang gawin ng normal na tao. Pagkatapos ay bigla itong nawala, kasabay ng pagsara ng bintana ng malakas. Bang! Kinabukasan, natagpuan si Marco na tulala sa labas ng kanilang bahay. Mula noon, hindi na siya muling tumingin sa anumang bintana kapag may tumatawag sa kanyang pangalan sa kalaliman ng gabi. Dahil ayon sa kanya, kapag sinagot mo sila, malalaman nilang naririnig mo sila. Ngunit kapag sinilip mo sila, malalaman nila kung paano maging ikaw. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Kung sakaling may tumawag sa pangalan mo mula sa labas ng bintana sa kalaliman ng gabi, sisilip ka ba? I-comment ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa channel natin. Magandang gabi at mag-ingat sa mga tinig na tumatawag sa iyong pangalan sa dilim.